Ay, magandang gabi mga boss, mga pren, Ito yung sinasabi ko mga pren, Pag ito nangyari, matutuwa ang sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon ni PBBM, no? Pero, mahirap po ito. Kaya sigurado, no? Gagawa na talaga ng paraan para mapatalsik si BBM. Kung ito ay matutuloy, pakinggan natin mga boss. Sabi rito, mga nakaw na yaman pwedeng samsamin ng gobyerno kahit walang kaso. Yan, pakinggan natin mga boss. Kami ng gobyerno, nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control scandal. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano babawiin ang nakaw na yaman? Jiggy, yan nga yung isa sa mga natakel dun sa isang meeting dito sa ICI kasama yung iba't ibang government agencies. Ang sinasabi ng mga opisyal dito pwedeng bawiin itong mga nakaw na yaman gamit yung tinatawag na civil forfeiture kung saan pwedeng samsamin ng pamahalaan itong mga properties na ito. Ito lang yung pinakamadaling paraan dahil pwede itong gawin kahit wala pang nakasampang criminal cases. Kailangan lang maghain sa korte na Parang narinig ako, di ba yung sabi ko mga friend? Yung mga nagkasubmit na SALE na puro peke, o di, kagaya si Bongo, 32 million, o di, bistigahan yung kayamanan niya, pag sumobra sa 32 million, kapon. Dito maraming tatamaan mga boss, karamihan, mga Duterte boys, yung mga nakinabang nung panahon ng nakaraang administrasyon. Na mga nag-submit ng mga kababalagan, lalo ito si Villar, 1 billion ang sinubmit. Utang. Ay nako. Ibig sabihin, mas mayaman pa si Diskaya kay Villar. 1 billion lang imposible, Senyor West, di ba mga friend? Mas mayaman pa si Diskaya kay Villar. Tuloy natin ito. Maganda ho ito kung ito'y matutuloy, isang petisyon ng Office of the Solicitor General at ang gagawin dito, ibabangga itong mga properties na ito doon sa lawful income o doon sa kinikita ng isang individual. At pag nakitaan nila ito ng discrepancies. Anong pag nakitaan? Siguradong makikitaan niya ng discrepancy. Kaya nga ito si Chavit at saka itong mga retarded general, wala nang tigil talaga kung hindi i-push through na hindi na matapos itong administrasyon ni Bongbong. Maiupo na nila si Digongyo. Yung anak ni Digongyo, si Sayad. Gagawin niya mga friends. Sigurado. Oo. Sana naman, itong mga Armed Forces of the Philippines, mag-isip kayo, no? Kasi pag kayo pumayag, nagpagamit kayo dito sa mga, hindi naman siguro kayo mga bobo. Bibigyan kayo pera. Pagkatapos nakakuha na nila yung gusto, babawiin din yung binigay sa inyong pera, baka ipakatay pa kayo. Tapos na at mapilyo sa mundo Diba? Napakinabangan na kayo. Baka mamaya paligpit pa kayo Ilan ba? Diba? Sino yung Colonel Barayuga? Hindi pa kikinabangan, patay. Diba? Pinamisyon. Hindi mangyayari yan. Papahipo sa inyong pera, pero kakatayin naman kayo. Naku, mag-isip kayo, mga binubuyo lang kayo dito. Lalo to sila Chavit na to, maski na 1 billion, 2 billion, bibigyan niya mga leader na para bumaliktad na sa gobyerno. Pero, tetepokin naman kayo. Tuloy. Ayan na, pwede nang samsamin itong mga properties at mga assets na ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. at si Public Works Secretary Vince Dizon. We know that every peso na ninakaw ay tanong piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis kasi ang kailangan mo. Ito yata yung Vince Dizon Secretary Vince Dizon. Mas madali talaga yan. Simple-simple nga yan wala ka ng patutunayan pa dyan dahil sila na nagsabi, diba? Na ito lang ang aming ari-arian. Kagaya si Bongo. Sabi ni Trillanes, 4 na palapag ang bayan sa Ayala Alabang, may pa-elevator.
32 million, ang mga sasakyan yan, dapat pati mga sasakyan ni Bongo, malaman niya, baka puta, parang mga sasakyan ni Diskaya, walang papeles. Ang lakas nila sa Bureau of Customs. Di ba? Ang i-prove na yung kinikita mo, mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. Once na, halimbawa, no, na-freeze na yung assets ng mga opisyal, pag tinignan yung kanilang salin, doon pa nga makikita mo na kung nagtutugma. At kung di nagtutugma, ang presumption doon agad is illegal yon. Di i-presume niyo na lahat, pati yung mga asset ng account dito mga Duterte, doon natumbok niyan eh. O, di ba? I-presume niyo na lahat. Tapos saka niyo imbestigahan kung, di ba? Salin ni Pulong, asan? Salin ni Baste, salin ni Sara, salin ni Digong, wala na si Martires eh. Salin ni Martires, imbestigahan nyo rin, Tapos na to mga friend. Kung talagang gagawin to nasa kanila lahat ang alas ngayon eh. Nung panahon ni Digong maski na paluktot walang problema, di ba? Si Dilima, kinaso si Dilima, kulong. Lahat ng pinababawi pa nga yung amnesty ni Trillanes para makakulong na si Trillanes, di ba? Pati yung mga nakakulong sa kulungan, pinapapatay, patay, di ba? Yan. Yung dating Mayor Abuera, Espinosa, ang daming pinatay nung araw na kay Digong, no? Pag ito ginawa, gagawin Kaya hindi po pwedeng hindi papalag itong mga Duterte boys na ito. Talagang by all means, kailangan hindi matapos ni Bongbong ang termino dahil matagal pa yan Di ba? 2028 pa, di ba? Bago mag 2028, pag ganito kaganda ang galaw nitong ombudsman na to, ewan ko ito sa Sandigan Bayan, kung paano to, tsaka itong Department of Justice na to, dapat nga yung sinampang kaso ng National Bureau of Investigation dito grave threat wala nang nangyayari pa hanggang ngayon wala pang arrest warrant si Sara Duterte rito wala pa, hindi malam kung dinismiss di ba? Simpleng kaso liwa-liwanag naman na talagang kumuha siya ng assassin yung disbarment, wala pa rin yung disbarment di ba? Sinampan ni Gadon, di ba? Tuloy. Jiggy, ayon pa kay Attorney Mico Clavano, yung tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, pwede raw sabay na i-file itong petition for petition na ito at yung mga criminal cases o yung petition for civil forfeiture at itong mga criminal cases laban dito sa mga individual na sangkot dito sa flood control scandal. Jiggy. Gerard, may mga helicopter at eroplano si Zaldico na nakalabas na ng bansa. Paano ito mababawi? Alam mo, Jiggy, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kahit nasa labas na ng Pilipinas itong mga air assets na ito, pwede pa rin itong mapabalik dito sa atin. Ang sabi pa ng CAAP, meron silang coordination sa iba't ibang civil aviation authorities ng iba't ibang bansa. Kaya oras na magbaba ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council laban dito sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico, pwedeng makipag-coordinate lang sila dito sa mga otoridad na ito at maibabalik din dito sa Pilipinas itong air assets na ito. Jiggy. Kailan ang target na ipasubasta yung mga luxury car na pagmamayari ng mga contractor na sa Diskaya? Kailan ang auction nito? Jiggy, sa November 15 yung target. Yung mga interesado sa November 15 daw yung target ng auction ng mga sasakyan ni Diskaya. Lahat baka interesado ka. Sa November 15 na raw. Ang ganda yung Rolls Royce, mayroong pampayong. ng auction date ng Bureau of Customs para nga dito sa mga luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya. 30 luxury cars ang hawak ngayon ng Bureau of Customs at 7 sa mga ito ay voluntaryo ng isinuko ng mga Diskaya sa pamahalaan. So 7 yung automatic ng kasama doon sa auction. Kasama dito sa 7 ito ay ang isang Bentley at yung nag-trending na Rolls Royce kung saan binili raw ito ni Sara Diskaya dahil lang doon sa payong dito. Yung 6 pang natitirang mga sasakyan,
nagne-negotiate pa raw yung mga diskaya para maibalik ito sa kanila, babayaran na lang daw yung mga kulang na hindi na So, pwede ba yun? Wala nang negotiate. Confess kayo na lahat yan. Negotiate. Babayaran. Kakaroon na naman ng hocus-pocus yung mga ganyan eh. Kita nyo na nga illegal eh. Anong negotiate? Wala na. Dapat tigas. Negotiate. Para bang ang nangyayari rin, yung sinasabing negotiate, ninakaw eh. Ha? Tapos, sosoli ko lang yung ninakaw ko. Wala nang kaso, ganon. Lokohan. Tuloy. bayaran. Samantalang yung 17 naman ay pinapahold ng Bureau of Internal Revenue dahil kailangang silipin yung mga papel ito kung talaga nakapagbayad ng tax ang mga diskaya kaugnay ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan ni Bongo, sabi ni Senator Trillanes, mga bulletproof pa yan. Tignan niyo kung may mga papeles din yan. O, di ba? 32 million lang pala ang ari-arian niya si Bongo. Paano siya nagkaroon ng mga ganon? Ito, kung mabebenta yung 12 o 13 luxury cars, pwede raw makapag-raise ang Bureau of Customs ng 200 billion pesos. At Jiggy, sa ngayon daw may Putang ano, 200 billion pesos. Pag nabenta, yung mga sasakyan, Putang, ang daming squatter, mga pwede mabigyan ng magandang Pasko. Itong darating na Pasko. Di ba mga friend? Tuloy. mga interested parties na, may mga nag-i-inquire na raw sa Bureau of Customs tungkol dito sa mga sasakyan na ito. At soon, maglalabas naman daw ng Baka, huwag mo sasabihin yung pangalan namin ni lahat ni dyan, lihim lang kami makikipagbid dyan. Sabi, may mga nag-inquire na raw. Kalat na yun, lihim lang kami, lihim. guidelines ng customs at magkakaroon din ng live streaming para doon sa auction nitong mga sakyan na ito. Sa ngayon, Jiggy, base sa huling datos mula sa Anti-Money Laundering Council, ay mahigit 5 bilyong piso na yung mga na-freeze nila na assets at mga properties kaugnay dito sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang Payat. 5 billion pa lang pa yung napipre sa asset. Payat na payat yan. Baka kay Bongo lang eh. Di ba? At ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig City. Mga kapatid, Jig Manikan po. Yun o yan, mga friend. Pag, pwede hindi pwede puro salita, gawin nyo, di ba mga boss? Oo. Dahil talagang, ang taong bayan, iniintay na lang talaga nila, gigil na sila dito sa mga putang na magnanakaw na to, na dapat nang makulong. May nagsasabi, baka bago magpasko, may laman na yung kulungan na ipinagawa. Dapat lang naman, di ba mga boss? Garapal kagaya si Chis Escudero, 18.8 million po. Tapos isang singsing lang, $1 million. Bongo, 4 na pala pa. Puta na, katarantado to. Hindi lang yan, marami pa ho dyan na mga nakinabang nung panahon ni Digong na namumunini, halos nakahiga na sa pera. Ang nagsubmit na raw ng salin, di ba? Halos lahat ng senador. Si Bato, sigurado yan, si Bato. Oo, pag yan ang inimbestigahan, napakarami rin kayamanan yan. Basta nakadikit kayo sa Impacto, dito kay Digong nyo. Tsak na bilyonaryo kayo. Oo. Pati yung mga retarded general na nung panahon ni Digong, ewan ko lang to si Magalong dapat nahintingin niya rin salin niya si Magalong. Diba? Lahat. Para magkaalaman. Sabi ni Magalong, diba? Kaya siya talagang sindihan mo man yan si Magalong. Duterte amoy niyan. Bakit? Isang salita lang daw niya. Andiyan nag-aagad ang tulong. Pag sinabi ko, kailangan ko ganito, dyan agad, binibigay na agad sa akin. Kaya, Duterte ako. Susuporta ako ng Duterte, maski anong mangyari, di ba? Yan. Kaya ngayon, mga friend, dahil si Chavit, siya raw ang presidente ng Mayor's League ng Pilipinas, mantakin mo. Dapat itong mga mayor na ito, huwag naman kayong tiwalang-tiwala dyan. Magaling din ang bunganga niyan. Ngayon, meron siyang kaso, si Chavit na yan. Marami ito, mga friend. Ang problema lang, yung
mga sagay ng justice system natin kung paano gagalaw, di ba? Lalo na yung Korte Suprema, 12 ron appointed ni Digong. Pero halatang halata naman yan pagka no, napakahirap po yan. Liwanag naman talaga eh. Lalo na itong mga salin na sasubmit na itong mga senador na to. Iba pa yun sa mga congressman ha. Marami pa rin sasabit din dahil ang panahon ni Digong ng mga nakinabang. Oo, marami yan. Kaya lang, malungkot dito mga boss. Baka sa tagal ng investigasyon sa mga salin na yan, puta tapos na yung 2028. Kaya dapat unahin mo itong mga Duterte boys. Oo. Yan ang dapat alamin. Yung mga 51 billion, saan dinala. Sa lapi ng mga Duterte, wala naman silang negosyo, puro politika, di ba? Yan dapat ma-appraise yung assets niyan. Oo. Kung didiinan talaga to, dapat naman diinan na talaga ni Bongbong to wala Hindi titigil to. Dapat i-freeze na yung mga ari-arian niya, bank accounts niya, freeze na. Para hindi na makapag di ba? Asyadong ang tapang kung Duterte talaga, di ba? Tsaka yun nga sabi ito. Marami po. Tsaka yung mga general na retarded na retarded general na yan na kumakausap kila Browner. Dapat yan, huli na agad yan. Dapat yan, sumisweldo pa kayo, pensyonado pa kayo ng gobyerno. Gusto nyo pang ibalik yung gobyerno sa pinanggaling. Ang puta na talagang ewan ko, mga friend. No? Magbigay lang tayo ng dito sa dasal nito si Sayad. Sarah calls for faith and remembrance on All Saints Day. Alam mo, wala akong magagawa to sa buhay niya. Kung ano naiisip no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating pagunita ng undas. Lambing talaga ng boses ng bata mo, kalat ni. Parang may kinikiliti sa akin, no? Oo. Pero nung mura-murahin niya naman yung si BBM, talagang nagliliyab. Putang yung lahat! Pero pag tignan mo, lambing, Naway isa puso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya. Pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy na pati mga santo, kilala na sa santo. Kaya hindi ka niniwala sa Diyos. Pares kay tatay mo, lukulo to. Santo, sige. Ating ipanalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sa mga planong mo rin sa patay na si Marcos Sr. Gusto mo pahukay, tatapo mo yung patay doon sa West Philippine Sea. Ngayon, panalangin naman ng kaluluwa sinasabi. Bata ni kalat niyo. Itsura, Mukhang sama naman tama na ito Kaluluwa naman ang gustong panalangin. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, Ang lambing talaga, kalat. Alaala. Yung undas. naway manaig ang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Baliktad naman yung ginagawa nyo Ginugulo nyo yung gobyerno paano magkakaisa. Wala talaga. Magaling talaga itong pamilya na ito sa Saywar. Sa tanga, lusot ito Ito. natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Magbabasa ho tayo ng komento dito sa dasal ni Sarah. Sabi nitong isa, medyo mahaba rin to. Sa paggunita ng undas na ama ni Sarah,
pahalagahan ang kaluluwa ng 30,000 na pinapatay ni Digonggong. Na sumisigaw ng hustisya, dasal at pakikiisa na makakulong forever si Digonggong. Boses ng bayan to, si boses ng bayan. Ha? At mapakulong si Sara at mga DDS nakasapakat ng mga kasapakat sa pang-aabuso at pagnanakaw sa bayan. Ito may isa. Prayer for the corrupt, meron ka? Ang lulupit din ito, parang mga warriors din, oh. Ito may isa. Joke lang ang pagkakarinig ko sa huling sinabi ni Inday. Ito isa. Most hated BP in Asia. Ito may isa. Napansin nyo ba? Nangangamoy sunog nung nagdadasal si Inday Saltik. Pati Diyos sinasama sa pamumulitikan nila. Ito isa. Pagdasal nyo lahat ang pinapatay ninyo, tomboy. Ito isa. Ipagdasal mo yung pinatay ng tatay mo sa drug war. Oh. Ito isa. Hindi po matatahimik ang kaluluwa ng mga pinapatay ng tatay mo hanggang hindi napaparusahang ginawa niya. Ito isa. Inday Sayad. Ano to? WTF na pang putang ina ako pagbasa ko pa lang ng caption. Napapura raw siya. Diba isa? Walang prayer for the dead. Aral ng kasinungalingan yan dahil bawat tao ay hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Hindi yung ginawa ng iba para sa'yo. Mahaba to, ha? At nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Revelation 20:12. Ito naman. Antichrist kayo, DDS, ang kulto, apoy ng di namamatay, simbolo ng apoy ng impyerno. O yun, plastic, sabi nila isa. May isa. Sa paggunita ng mga tao na pinapatay ng papa mo sa undas. Wala pa ho akong nababasa na pumuri sa dasal ni Saltik. Ito. Kunwari mau malasakit si Inday Lustay. Nakakatawa ka na naman. Ito naman. Ito naman isa. Baliw, wala kayong konsensya sa mga pinatay nyo. Kanino ka nananalangin? Sa demonyo, plastic. Wala. Kaya puta na, ewan ko. Kaya pero, pag ito umabot ng 2028, ito si Sayad, panalo ho yan. Bukas ko na ho tatalakayin sa Comelec na sabi ni Atty. Bueno, itong Comelec na ito, natutulog sa pansitan. Yan ang dapat isa rin. Yan si Garcia. Matig na ng salin yan. Siguradong bilyon. Baka bilyon din yan. Baka Ito na may isa. Mga binomban nyo sa Davao. Si Bongo. May kapatid na babae. Bayaw siya. Bayaw niya si Peter Lim. Ba't hindi nyo pinatay? Pinatakas nyo pa. Napili mo pang mangasar. Iba ka, walang konsensya. Ito naman isa. Saan kaya siya nananalangin? Dami niyong pinapatay. Ano yan, Sara? Kakainis pagmumukha ni Sara Ulo. Ito. PI mo, Sara. Ito. Hipokrita. Sino ba ang Diyos mo? Kanino ka nagdadasal? Presidente ka ng impyerno. Di ba? Inamin mo yan. Wala akong mabasang pumuri sa dasal ng cross ni Kalatni. Ask for forgiveness first, what you said, what you did, what you said regarding God. Respect for fellow men. Anomaly be at peace with yourself. Teach or show example to your people, good manners and right conduct. Ito may isa. Tanga! Gusto pang maging presidente, mahiya ka, mag-speech, umuwi.
Umuwi ka. Sira, Duterte for jail. Ayan. Duterte crimes, family must pay for their crimes. Ipag-pray ka namin sa Ramao na makulong ka na. Mag-collab na tayo mga friend. Ang dami mo to. Alam niyo ba kung ilang comments to? Kung babasahin ko to, putik. 43 lang naman pala. Oo. Kalat ni, pabuenas muna bago mag-collab. Ganda kalat niya. Kaya naman, di ba mga friend? Kaya naman. Kung talagang gagawin. Lahat ng ari-arian, lalo na si Bongo. Si Bongo lang yari na eh. Si Escudero, Bato. Basta lahat ng mga nakadikit kay Digong na mga senador. Tapos yan. Kalat ni Baya, shout out Sabi niya, good evening Kasani, ganun talaga. Magandang lalaki, di maiwasang mamalat. Bakbakan mo Kasani, God bless your family. God bless kalat niya. Wala, ewan ko nga ba, inom ko siya, inom malamig Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi Karox. Nonsense naman lagi yan si Chabit. Pera-pera lang. Totoo. Kawawang Pilipinas, sabi ni Kusan. Kaya nga. Merlinda Estrella, shout out. Mahiya daw. Ikaw, Chabit, ang mahiya sa ginagawa mo. Naku, ganyan na lang ba talaga ang kaya niyong gawin? Ang manggulo at magpapansin? Tanggapin niyo na lang kasi natalo na kayo at huwag nang manira pa. Yung sarili niyo na lang asirain ninyo at nang matuwa pa ang taong bayan sa inyo. Pero dapat talaga mabilis ang aksyon ngayon. Ombudsman, sing bilis nung naging aksyon nang madismiss ang kaso ng anak mo. Ganun. Pwede naman di ba? Shirley J. Sir, shout out. Mangmang lang ang maniniwala dyan, Karox. Totoo. Shirley ulit. Contractor at waiting lord. Yan nga. Ewan ko lang kung hindi pa maging bilyonaryo dyan. Dirty money. May kapalit yan at pagsisisihan niya balang araw. Basta marami kang pera, kahit masama ang ginagawa mo, mabuti ka pa rin sa paningin ng iba. Totoo yan, Shirley. Kaya nga yung pera, putangin na yan, maski si Satanas. Siya nasamba ng mga gago, putangin na dahil binibigyan sila ng pera ni Satanas. Di ba? Magalong. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat makakulong din yung matandang yan. Mahihiga rin sa salapi. Nahihiga rin sa salapi ang matandang yan. Totoo. Siya mga binabanatan ito, si Chabit. Galit yata ito sa pag ang babae, umidad ng 20, senior citizen na yan, kara kay Chabit. Gusto ni Chabit, mga 14. Yan. Parang kibuloy din. Yan. Librado ulit Ilaw ang ibang klase. Ikaw ang ibang klase, Sabit, Chabit. Nung panahon nito dahil, tahimik ka. Ngayon, maingay ka. Sinong uululin mong tarantado? Yun nga. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Erlinda Aquino, gustong makakurakot sa gobyerno. Totoo. David Alin Mendoza, shout out Di lang po kurakot. Sa palagay ko po ay may pinaplano na yan, sina Chabit at Sayad para makapwesto sila kundi po ngayon ay sa susunod na eleksyon. Hindi na nga raw pa uabutin ng susunod na eleksyon, David Babrasuhin Kaya dapat gobyerno, maging handa kayo dahil talagang walang gagawin to kung hindi puwersay na by hook or by crook. Sabit na sila Lalabas yung baho nila Lahat ng baho nila lalabas na Talagang palabas na puta na, anong gagawin nila?
malamang sa kulong sila talaga eh. Oh. Kaya yung mga retarded general nila, gagawa na. Sana mali, sana hindi mangyari. Magiging madugo to. Magiging madugo ito. Sana mali ako ha. Kasi, pupuwersahin na ito nung kadiliman eh. Oh. Kasi talagang ano na sila, amoy na sila eh, di ba? Tapos yung amo nila nandun sa dahig, nakakulong pa. And dami nilang kwarta. Billion ang pera ng mga yan. James Santos, shout out. Makaboses itong si Chavit at Marcolecta. Parehong demonyo. Rogelio Asuncion, shout out. Gandang gabi po. Ikulong na mga yan, sobra na. Si BBM kasi wala namang ginawa sa kanya. Wala namang ginawa sa kanya ang kumpas para matapos na lahat. O yun nga. Bakit ayaw pang kumilos? Mga demonyo, yung mga dutaes. God bless as always. God bless, Rogelio. James Santos, kung kasabwat si BBM, magkakaalaman din sa tamang panahon. Yun. Masyado nilang ginagamit ang pagpirma ni BBM na ang kasalanan lang ay masyadong nagtiwala sa mga buhayang nakapaligid sa kanya. Yun ang sinasabi ko, Jem, di ba? Oo, maraming nagsasabi kay BBM na mali, pero pinaniwalaan niya yung mga nakatikit sa kanya na nagsasabi, tama yan, bossing. Yung mga wibulong brigade niya, kailangan ng taong bayan niya. Pirmahan mo na, bossing. Nung pumirma na ngayon si BBM, talo na siya sa likod. Kamaya na sila. 3J Show po. Ako naniniwalang hindi kasabot si BBM. Ayaw ko rin kay BBM. Pero sa sitwasyon ng bansa natin, mas maiging suportahan na lang natin si BBM laban sa mga Duterte. Mamalat ako ha. Dahil pag nakabalik ang Duterte sa pwesto, hindi lang si BBM ang kawawa, kundi pati tayo. Kahit sabihin mong nasa ibang bansa ka, kawawa tayo kasi yung tulong na pinadadala natin sa ating mga kamag-anak sa Pinas, apektado. Totoo yan. Erlinda si Diego, shout out Gandang gabi po, Sir Rox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi. David Alvin Mendoza ulit Good evening po, Karox. Nakakatawa naman ang mga pinagsasabi ni Sabit Singson. Sa yaman niyang yan, ipapasok niya sa trabaho sa anak sa gobyerno. Baka naman gusto ng anak niya na head ng DITC. Direktor nga raw yata sabi ni Claire Castro, ni attorney. At baka gustong dumaan sa kanila ang lahat ng transaksyon sa procurement ng mga computer o electronics equipment ng gobyerno. At tingin ko po baka pinaghahandaan na nila Sabit Singson ang gagawing pangdaraya sa 2028 election. Alam naman po natin na solid DDS yan si Sabit. Kaya marahil gusto niya ng DITC. Mapasok ang anak niya. Hindi natin alam. Pero malamang sa alamang, ganun nga yun. Ba? Lisa Cruz, shout out. Ang tawag dyan, sobrang gahaman. Kahit si Satanas, mahihiya sa kademonyohan niya. Totoo yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo ha. Analisa Apolinar, shout out mga bossing. Friend Jun Lagon, shout out Pastor. Sabi ni Friend Shervin, nothing but sour gripping Xerox, like a baby crying over a spilled milk. Yo, nako Mr. Manyakol. Tantanan mo kami ng mga drama mong bulok. Aber? At sino ang palagay mo ang maniniwala sa'yo kung ikaw rin lang? Huwag na toy, oy, puro kwentong barbero ang pinagkukuda mo. Nayawa ka, ha? Isang bilyonaryong matanda ka na, bakit puro ka balustagan pa ang gusto mong gawin sa buhay mo? Na pinutukan ka ng lintik dahil powerful ka at spoiled brat. Lahat gusto mo masusunod. Siyempre Bakit? At sino ka nga, Aber? Kung ako nandiyan dyan, baka chinilasin ko pa yung uso mo. No? Buong bansa. Ang tunay. Lamasin ko ng asin yung bunganga mo.
at nang baka sakaling yung mantika mo sa utak magising para mo ng awa, matandang kulaba. Kulaba. Sa huling chapter ng buhay mo, gumawa ka naman ng matino at makadiyos. Sobra kang pinagpala dahil sa sobra pang gugulang mo sa kapwa. Matuto ka namang magpenitensya. Alang-alang naman sa Diyos. At nang mabawas-bawasan kahit kapatak yung kasalanan mo sa mundo na buwisit ka. Tama na please. Sobra ka nang nakakauta. Di ko maintindihan bakit pinag-aaksaya ka pa ng panahon ng mga interview sa'yo. Siyempre, bayad mo. Siyempre. Siyempre, bayad niya yan. Di ba? Interview mo siya. Kaya pwede mong ibulalas lahat ang mababahong burak sa bunganga mo. Hindi ka nakakatuwa. Lalong di ka nakakatulong. Puro perwisyo ang hatid mo sa bayan. Nakamit mo na ang lahat ng gusto mo sa buhay. Ano pa bang kulang na gusto mo ng halimaw ka, Ipaubaya mo na naman sa ibang pagiging abusado. Ano ka? Mukhang nachichismis kay Jillian Ward itong bata mo bata natin. Etong si Isabit Singson Gusto yata si Jillian Ward ang pakasalan nito Patay. Ipaubaya mo naman sa ibang pagiging abusado. Huwag puro ikaw na lang palagi ang bida. Di ka na kailangan ng anak mo. Di kailangan ng anak mo ang trabaho sa dami ng eroplano at barko mo. May submarine pa yan, Tia Delica. Bakit di mo pinagpiloto o marino ang anak mo? Di mo kailangan makiusap at humingi ng pabor. Nahihiga ka na sa lapit, tas gusto mo pang mabigyan ng trabaho anak mo. Ay naku, Mr. Manyakol. May you rest in peace with Satanas. Iimpong ba siyang lalayas po muna? Baka po ba ako mahambalos ng aking mga kawaryos? Mahamalat ako sa iyo. Pinakamahalagang makagibang dibdib na talata sa araw-araw. Peace sa ating mga kawaryos. Pag pasensya nyo na po ang inyong Tia Deli, babawi ako pag tayo po nagkaroon ng Rocky Warriors Reunion. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at palaging nakikibaka. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. God bless po sa mga Warriors. Ingat po tayong lahat. Palagi. Walang katapusang pasasalamat sa inyong aming Master Rocks. Ay nako, Tia Deli. Basta nagustuhan ko itong pinaglagyan sa akin ng Panginoon. Yun lang yun. Gracing Sai. Dahil sa kahayupan mo, nagkakilala kami ng mga ka-warriors. Pero, may vlog ako sa'yo. Nag-iisang taon ka na namang nasa ilalim ni Satanas. Hayop ka. Kawawa ka, gago. Rodelia Alpilor, shout out. Wala na yung si Chabit na yan, si Rox. Nakakawindang na problema ng gobyerno natin, sir. Dasal na lang po tayo na malampasan natin ang pagsubok ng gobyerno ni PBBM. Daming kampo ni Satanas. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat, Sir Rox, at sa mga kabosing. God bless, Rodelia Alpilor. Kito Buko, Kito Buyoy, shout out. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Ibang klase itong si Chabit. Panay bunganga niya. Nasabit din daw itong si BBM. Samantalang di siya nag-iingay noong panahon ni Digong nyo. Yun nga. Dahil ba kumikita siya noon kay Digong at ngayon wala? Yan lang ang sagot ko dyan sa mga dadanito kung ng totoo. Oy, mga sabungero pagtuunan nyo naman ng pansin, kamusta na ba si Atong Ang? Nasaan na? Baka mamaya wala na naman si Atong Ang. Masyado nga, nawawala na naman ang istorya ni Atong Ang. Si Bantag hindi pa nahuli. Yan ang unahin nyo para mas medyo Loisel, shout out, Mr. Sa totoo lang. Ang galing mo, sige lang ang mag-expose kawawang Pinas. 3J Siop, sumagot.
Paano na kaya kung walang katulad ni Mr. sa totoo lang na lumalaban para sa kapakanan ng bansa? Hindi man makalaban hindi man makalaban ng pisikalan sa pagpapalaganap ng mga katiwalian ay mag-expose ng kabulukan ng sistema. Ito man lang ay makatulong para sa mga nasa ibang bansa na i-voice out din ang kanilang mga disgusto. Salamat kila Enzo, Atty. Claire, Batang Manila Toys, Atty. Bueno, mabuti na lang at may mga taong katulad nila na lumalaban kahit ano paraan. Totoo yan, 3J Show. Oy, mga sugapa, utang ina kayo. Ilang panahon na kayo sa mundo. Gumawa na kayo ng matino. Di ba kayo nagsawa sa pera ng taong bayan? Tangina kayo. Mapapamura ko eh. Mas malupit magmula si Nyolo, di ba? Elizabeth Iscari ulit to. Maka Duterte pala ito si Chavit nito. Nagpapapansin lang kasi, laos na. Wow na wow. Halatang gusto niyang bumalik yung mga ibinigay niyang ambag na 1 bilyon daw noong kampanya ng eleksyon. Ngayon, gusto niya itong mabawi at magkaroon siya ng pwesto siguro sa gobyerno. Di nga siya nabigyan ni BBM. Ayan tuloy, naggangangawa at kulang na lang umiyak ito kasi nga di pa bumabalik yung nagastos niya. Lalo pa, at yung anak ng kanyang BFF na si Digong nasa kulungan na ng ICC. Tingin ko dito, Xerox, may ginagawa din itong pangurakot noon kaya nag-iingay at baka mabisto. Ganun nga yun. May nagsampa ng kaso sa kanya. Lander, Elizabeth Iscareo. Mga Duterte, ano ba? Jane Labay na, shout out. Sabi niya. Xerox, parang first grade lang itong si Bongo. Ayaw pumunta ng ICI pag wala daw si Mang Aimee at Bato de la Rosa. Iiyak siya parang batang honor sa first day sa school. Mami, samahan mo ako sa school, kaloka. Tangin ng Bongo eh. Pero lahat may katapusan, mga boss, ha? Bentore, shout out. Gusto niya sa PCSO para siya ang kumuha ng mga jackpot dito. Diba? Bentores ulit to. Kawawa ang mga mananaya ng loto kapag nahawakan ni Chavit. Tawa si 3JCO po. Pwede tayong gumanti kay Chavit pag siya na ang nasa PCSO. Huwag nang bumili ng loto. Tingnan natin kung saan niya mananakawin ng pera. Kung wala naman tumataya. Yang mga DDS na lang na tumataya para ubusin ni Chavit ang kanilang pera. Bentores ulit to. Bakit hindi Central Bank pasukin ng anak mo? Ando ng maraming pera. Yun nga, dapat tagabilang na ng pera Central Bank, no? Eddie Luna, shout out, Ren Aimee Bingson, Dolor Garcia, shout out. Adorasyon Di Maranan, Brother Eli Asisio, shout out. Sabi ni Eddie Luna. Hi, hello Karox, good morning sa iyo. Saka sa mga ka-warriors. Ewan ko ba naman kay BBM, sobrang hina naman sa pakiramdam. Siguro puro palpak ang kanyang mga advisor, kaya maraming naibubuta sa kanya ang kalaban na nagngangak nga kasi hindi nabigyan ng pabor. At isa pa, makadutae ang hayop na yan, matanda na yan. Sarap hampasin sa muka. God bless, Karox. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Naku, Karox, ang ganda ng kulungan sa Amerika. Yan. Kibulog. Hindi magkakasakit ang makukulong kasi malinis at okay pagkain, hindi gaya sa Pinas. Sana doon na makulong ang demonyo. At doon na din yan matutunaw. Sige nga. Kung anak ka ng Diyos, gumawa ka na nga ng himala, gago ka.
Pati Diyos ginamit ninyo sa mga kahayupan nyo. Kumita lang kayo ng limpak-limpak na pera. Dapat sa inyo, parusahan ng Diyos. At yan ang tinatamasa na ninyo. Ang parusa ng Diyos. Mga demonyo kayo. Ha? Kaya nga dapat si Kibuloy, kumanta ka na. Na lahat ng kayamanan mo, hindi naman ang galing sa pagtitinda ng otap kung hindi binigay ni Digong. Ganun. Sabi ni Eddie Luna ulit, Yang si Escudero, dapat yan, binabaril sa ulo. Hindi na naubos ang kasinungalingan yan. Ang sarap hampasin ng 2x2 ang muka pag nagpapaliwanag ng kasinungalingan. Hindi na naubos, parang gusto niyang palabasin na malinis siya. Mabaho pa siya sa imburnal. At madumi pa sa putik hayop na yan. Mayabang na ubod pa ng sinungaling. Ang ina mo. May mura to Mary Lebron, shout out. Good morning, Xerox. Let's all stay safe and sa bagyong ongoing ngayon. No escaping ads, sabi. 3J show po. Tama ka naman talaga, Xerox. Bakit ba kailangan ni BBM pa ang magbigay ng work sa anak niya Super yaman naman si Chavit. Yun nga sabi ko, di ba? Di bigyan niya trabaho anak niya sa kumpanya nila. Pwede nga siya magpatayo ng sariling kumpanya, bisang bilyon. Kasi mga warrior, kaya gusto ni Chavit na mapwesto sa gobyerno ang anak niya para may power sila for corruption. Sabi ko nga, di ba? Kahit may datong ka, kung wala ka naman power, diswak ang lifestyle ng mayaman. Kailangan may pera ka na. May power ka pa. Minsan nga kahit walang pera, basta't may power ka. Ayos ang buto-buto dahil yayaman ka ng kung may power ka. Yun nga, di ba? Rejection ulit Xerox, ang power at money, pag pinag-combine mo, delikado. Kaya yan ang gusto ni Chavit sa anak niya. May kapangyarihan sa gobyerno at may pera pa. Yun nga. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ibig sabihin ni Sabit, Singson, na madali ang pera sa gobyerno. Pag napasok ang anak niya, kaya nagpupumilit na maipasok or ang anak niya, kahit graduate ng IT, kailangan pa ng padrino. Yun nga Elizabeth Iscare, Xerox, bakit gusto niyang ipasok yung anak niya? Graduate ito ng IT, ibig sabihin, gusto nilang pumasok sa loob mismo ng palakad ni BBM. Bakit? Mas malaking pera ang target nila sa ating gobyerno, lalo na't malaki pala ang puhunan nito si Chavit. Tama kayo. Dapat pumasok na lang siya sa sarili lang yung kumpanya. Sa dami ng pera nila, may intensyon ito si Chavit na ito. Xerox, alam na this. Diba? Sabi nga, diba? Talino ito si Chavit Joselito Mabait, shout out. May hidden agenda yan sa DITC, DICT at PCSO. Gusto niya limasin ang pondo ng departamento. Walang kabusugan sa pera. Diba? Teresita Guzman, shout out. Ulyanin na yan si Chavit Singson. Pabida-bida siya. Kasi yumaman siya sa illegal activities. Nagpapapansin yan kay BBM. Totoo. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Power po at koneksyon ang habol ni Lolo Chavit. Kaya nag-iinarte at gusto niyang lumahok sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Kawawa nga po talaga ang mga klase ng politiko ng ating bansa. Outnumber ang matitinong public servant at ang mas malungkot pa, walang makinarya para manalo. Ay, si Lord. Ay, si Lord ang tanging nating pag-asa para mapaayos ang ating bansa. Amin. Mag lemon water with honey po tayo. Ayun nga. Medyo gumaling na sa labat ininom ko na 3J show ulit Itong si Sabit, wala talaga akong kaamor-amor dyan. Halatang halata ang pagkagahaman sa salapi at power. Nung panahon ni Erap, naligtas siya.
Samantalang si Era, ang hari ng weteng, akala mo malinis na tao pero kabaliktaran. JCO ulit oh. Nako Sir Rox, ano na naman kaya itong binabalak ng INC sa November 30 ba? Magrarally ba na naman sila para patalsikin si BBM at iupo si Sara? Mas malaki at all around the Philippines ata ang binabalak nila. Itong INC na ito, talagang kultong-kulto ang dating. Imbis na ang mga taong may takot sa Diyos, mag-promote ng peace and unity, sila pa itong promotor ng mga kaguluhan sa bansa. Yun nga. At panig sila talaga sa kampo ng kadiliman. Di ba sinabi ni Gongdi na sipain pa niya si Satanas at siya ang papalit sa pwesto niya. At ito namang si Sara, ang presidente ng impyerno. Hay, bakit ang mga INC ang sinusuportahan mga kampon ng kadiliman? Ewan ko sa mga yan, mga bobo. Kasi nga naman, sila mismo nasa dilim din. Hindi naman Diyos sa kanila ang Panginoong Hesus. Yun nga. Ang gago talaga ang gagawin natin dyan 3GC. At ang alam nila, mga tanga, ligtas daw sila sa dagat-dagatang apoy. Putang ina mga ito. Kala mo, nakakita na nila kung ano yun. 3GC po ito. Sir Rox, talagang umaagos ang pera ng mga Duterte. Ito nga at may malawakan rally naman sa November 30. Literal, gastos yan ng milyon ang gastos dyan. Baka bilyon na ang gagastos yan. Kailan lang nag-rally sila, di ba? Siyempre, may budget yan. Pagkain, tubig, gasolina, at kung ano pa. Saan sila kukuha ng budget? Natural. Hindi naman sariling bulsa nila. Ang sponsor niya, siyempre, yayamaning bansa, China, at hindi maubos-ubos ang pera para sa suportahan ng mga Duterte. Makabalik sa pwesto para makabalik din sila sa pag-angking ng ating mga teritoryo. Hay, kailan kaya gigising ang mga Pilipino? Hindi natin alam yan, putik na anong nangyayari. 3JC ulit oh. Pero Sir Rox, sa lahat ng itong nangyayari sa Pilipinas, ang sobrang korupsyon, ang sobrang pagnanasa ng mga Duterte makabalik sa pwesto, ang walang habas pang re-rape sa ating bansa, lupaypay na ang mga tao, lalo pang sinisipa ng sandamakmak na taxes. Ang lahat ng ito, Sir Rox, may hangganan. Ang Diyos ay di natutulog. At siya ang gumagalaw para sa mga mamamayang Pilipino na matitino. Kahit pa mag-rally sila dyan, kahit pa suportado sila ng China, kahit pa kakampi ng mga Duterte at Supreme Court, mga senador, lahat yan, pag nagalit na talaga ang Diyos, walang magagawa ang mga pera ng mga yan. Ang Diyos ang siyang kikilos para hindi magtagumpay ang mga kampo ng kadiliman. Kaya magkaisa rin dapat ang mga tao na magdasal ng taimtim at labanan ang kampo ng kadiliman. Totoo yan, 3J Show ka. Ha? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. God bless po. Oo. Yan. Pero yun nga, sana mali ako. Pero sa tingin ko, sa galaw ni Sabit Singson, sabi niya nga, di ba? Hindi na hindi na matatapos sa termino. May laman ho yan. Good night. God bless.